Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ilang beses na nangyari na sinabi ko sa isang tao, lapitan mo at sabihan ng iyong asawa o kapatid o kaibigan na magbago. Ang sagot sa akin, malaki na siya. Alam na niya ang dapat niyang gawin. Sinabi ko na yan sa kanya, pero matigas ang ulo. At nauwi na hindi nilalapitan at pinagsasabihan ang kanyang asawa, kapatid o kaibigan. Hindi ganito ang gawain ng Diyos. Hindi siya nagsasawa na magpaunawa at magpasabi sa atin. Napakinggan natin ngayon ang utos niya sa kanyang propetang si Ezekiel. Pupunta siya sa bayan ng Israel. Alam ng Diyos na matigas ang ulo ng mga Israelita. Ganun na sila mula pa nung panahon ng kanilang mga ninuno. Pero kahit na ito, hindi nagsawa ang Diyos na magpadala ng kanyang mga propeta. Makinig man sila o hindi, magsasalita ang propeta. At least malalaman ng mga tao na hindi nagsasawa ang Diyos sa kanila. Hindi siya nawawala ng pag-asa sa kanila. Tularan natin ang Diyos. Patuloy nating ituwid ang nagkakamali. Hindi naman natin sila aawayin kung hindi sila magbago. Pero huwag din natin silang pabayaan kasi matigas ang ulo nila. Kung talagang concerned tayo sa kanila, hindi tayo susuko sa pagpapaalaala sa kanila. Samahan din natin ang ating pagpapaalaala ng panalangin. Hingin natin sa Diyos na palambutin ang kanilang puso. Ito ang ginawa ni Santa Monica sa kanyang anak na si San Agustin. 30 taon niyang patuloy na ipinagdarasal ang anak niya kahit na ito'y sumama pa at nagkaroon pa nga ng anak sa labas. Sa wakas, nagwagi din ang kanyang panalangin. Nagbago si Agustin. Kasama ng dasal ay ang ating pagsuporta at pagtulong sa ipinagdadasal natin. Sinamahan ni Santa Monica si Agustin nung ito'y pumunta sa Roma at pagkatapos pumunta pa sa Milan. Sinuportahan pa din niya siya bilang isang ina. Hindi siya pinabayaan kahit na matigas ang ulo. Pagpapaalaala, panalangin, suporta, hindi mabibigo ang mga gumagawa nito na baguhin ang iba para sa kabutihan. Salamat o Diyos. Ulitin ko
Salamat o Panginoong Diyos sa iyong pagtsatsaga para sa amin. Hindi mo kami pinababayaan at pinagtatantanan. Ganun katatag ang iyong pag-ibig sa amin. Ganun ang iyong pag-asa na maaari kaming magbago. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.